So ngayong araw ang pag-aaralan namin ay ang tunog ng letrang P o yung mga salitang merong tunog na P. Lahat nga po. Isa pa po. Pe. Li. Ho. Marami sa mga salita na nasa Pilipino ay nagsisimula sa tunog na P. Kaya naman ito ay mahalaga na pag-aralan din ng ating mga katutubo. Bagamat kaya nilang magitin ang mga salitang ito, ay ang iba sa kanila ay hindi alam kung paano ito may sulat. Kaya naman yun ang magiging topic natin sa araw na ito. Tingnan niyo muna na yung maigi. Ngayon ay halos patapos na yung klase namin. Meron kaming activity outside kung saan binigyan ko sila ng 5 minuto para maghanap ng mga salita o ng mga bagay na nagsisimula sa titik P o mga salitang nagsisimula sa tunog na P. Ginagamit natin yung marongko approach para mas mabilis na matutunan ng ating mga katutubo kung paano babasahin ang isang salita na nag-uumpisa or merong tunog na P o letrang P. Paalam na sa'yo, sa linggo babalik, sa linggo babalik. Bali, ang pag-aaralan ng developing class sa araw na to ay of course mathematics. Ngayon ay nasa division na tayo dahil ito yung kinakailangan din nilang ma-practice at matutunan para sa kanilang kabuhayan, para hindi sila naluloko. Bakit po ba mahalaga na naaaral natin yung division? Bakit po mahalaga na naaaral natin yung division? Meron tayong special na activity ngayon dahil bukod doon sa pag-aaral ng division ay kinocontextualize din natin yung mga activity para sila ay matuto at makapag-practice ng kanilang leadership skills. Tikit-tikit na po si Nanay Aiza at si Nanay Tessie, dalawa. Teacher Tessie, sa iyong palagay, ano po ang pinakamahusay na dapat katangian ng isang leader? Sa akin po, sa tangian ko ng isang leader, kailangan may tiwala ka sa sa hinahawakan mo. Huwag mo silang sigahan sa hindi mo man alam kung ano yung kaya. Ang leader ay hindi para pumunta para magsiserve. Ang leader siya ang magsiserve sa mga tao. Ganun po yung tinuro ko sa akin. Walang pakalaman natin. Kayo po ba yung sumasang-ayon doon na ang leader, hindi dapat siya yung pinagsisilbihan, kundi siya dapat yung nagsisilbi. Naniniwala naman po kayo doon? Naniniwala naman po kami, pero hindi dapat palagi. Napupunsilip po kami sa amin. Para matuto din. Palakpakan naman natin. Sa bawat aralin, hindi lang kaalaman ang naibibigay, kundi dignidad, kumpiyansa, at lakas ng loob. Kapag nakikilala nila ang kanilang sariling halaga, nagiging handa rin silang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Kung naniniwala ka rin sa edukasyong mapagpalaya at tunay na kaunlaran para sa lahat, tara sa COMU, maglingkod at matuto kasama ang mga katutubo.